Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng kaibigan ko sa Facebook at sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyang muli sa akin ang privilege na ito na makapagbahagi sa inyo sa kanyang mga salita. At naputol ang aking pagbabahagi sa inyo sa YouTube channel, to my YouTube channel dahil nasira ang aking pasensya na po na dahil nasira ang aking desktop. But anyway, sa ngayon, magpapatuloy tayo sa pamamagitan ng aking Facebook account, and this is my first time na magre-record, no, dito sa through my Facebook, no. So ang ating tinatalakay sa Romans chapter 9, 10, and 11 ay ito ay bilang pagbabalik-aral. Ito ay nangyari ito sa panahon ng bansang Israel ay nahulog, no? So by the way, bago natin itutuloy ito, nice kung inaanyayahan ko kayo na panoorin niyo ang aking mga previous topics, no? Para makahabol tayo sa ating mga pinag-aaralan, ano? Alam ko na itong topic na ito ay magiging pagpapala, no? Kung inyong seseryosuhin at iyong pakikinggan, at ito ay bubuksan natin ang ating kaisipan, or magkaroon tayo ng bukas na kaisipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung sarado tayo sa ating pananaw, no, sa pagdating sa salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, nice ko lang i-remind, ipaalala na that these 3 chapters of your scripture, the book of Romans 9, 10, and 11, it is a parenthetical chapters. Ang konteksto dito ay during the time na ang Israel ay nahulog, ano? Isang pangyayari sa Israel nang si Apostol Pablo ay hindi pa naligtas. That time, the prevailing condition, ang bansang Israel ay mahulog, kasalukuyan si Apostol Pablo ay inuusig niya ang Church of God, no? So that time, hindi pa ligtas si Pablo. So ang pangyayaring yon, anyway, I encourage everyone, na tignan natin yung mga previous topic para hindi na ako magpabalik-balik sa ating pag-aaral sa araw na to, no? So napakahalaga na mayroon tayong ideya, no, sa ating mga previous lesson mula sa Romans chapter 9 and Romans chapter 10 until sa topic na ito. Ang sulat na ito ay naka-address sa mga munting kawan. Kung natatandaan ninyo yung mga munting kawan, ito yung kausap ng ating Panginoong Yesus na nanampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya. Ito yung tinawag niyang little flock, no? O mga mananampalataya during the time of our Lord Jesus Christ in His earthly ministry, no? Hanggang sa chapter 7, no, ng mga gawa, kung saan namatay si Esteban by stoning him, no? So sa mga panahon na yon, si Pablo ay hindi pa naligtas. Remember, si Paul, naligtas siya mga ilang panahon bago siya naligtas after the death of Stephen, no? Ang pinakasentro ng ating tinatalakay dito ay ang plano ng Diyos para sa mga hentil, no? Meron siyang plano, no? Ang Diyos ay may plano para sa mga bansang hentil. But during that time, na yung prevailing conditions doon, ang pakikitungo ng Diyos ay solely to Israel, no? So later on, malalaman din natin ang mga bagay na ito. So wala pa sa kanila, no? Sa panahon na yun, yung plano ng Diyos para sa kanila. Napakahalaga para sa isang nag-aaral sa salita ng Diyos na makita, no, ang tamang paghati sa salita ng katotohanan, no? Ang Diyos sa bawat panahon ay nangusap, no, sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang paraan, no? Makikita natin yan sa Hebrew chapter 1, verse 1. So napakadaling isipin ng bawat bumabasa sa Romans chapter 9, 10, and 11, si Pablo ay
nangungusap sa mga hentil sa bahaging iyon, ano? Napakadaling isipin ng bawat mananampalataya na nag-aaral sa salita ng Diyos na si Paul ay nangungusap sa mga Gentiles people. Samantalang ang sinasabi ni Pablo that time, kung iintindihin nyo, ay isang kwento na pangyayari na nangyaring naganap nang si Pablo hindi pa naligtas. At ito ay pangyayaring pangyayaring ang naganap na ito ay about Israel nang siya ay mahulog. Ano? So, sa ating pagpapatuloy ngayon, ay ating titignan kung sino ang binabanggit sa Biblia na the wild grapes, kung saan nakasentro ang ating tatalakayin ngayon. Last time, maybe 4 months ago, dahil nasira nga, wala akong ang ating tinapik doon, pinaka-last na ating tinapik yung the wild o yung puno ng olibo, no? Yun ang ating huling topic, no? So ito ang sentro ng ating paksa, kung sino ang wild grapes sa salita ng Diyos, no? Mungkahi ko na inyong isulat, ano? I hope na meron kayong ballpen, meron kayong kanya-kanyang Biblia na para makita natin yung ating pinag-aaralan. Ang ating mga binubuksang mga talata ay inyo itong isusulat at upang inyong pwedeng balikan muli at pag-aralan pagkatapos ng ating pag-aaral. So, at of course, para inyong masuri, hindi lang sa pakikinig, kundi inyo ring suriin, magkaroon tayo ang personally sa akin, mga kapatid, ang aking pag-aaral sa salita ng Diyos ay sa akin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay na-interrupt ako. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga, no? Kung ano ba yung sinasabi ng Biblia, hindi yung sinasabi ng tao, sapagkat ang sinasabi ng tao ay maring ito ay mali, no? At so aking babasahin ang Romans chapter 11 verses 25 to 32. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Verse 26, and so all Israel shall be saved. So, sa mga sumusunod na araw, ay makikita natin itong bahaging ito, no? So, usually maraming mga dispensationalist na binabanggit nila itong and all Israel, ang kanilang pananaw dito, the nation, Pero tutunghayan din natin yan, as it is written, sabi niya, there shall come out of Zion the deliverer. This will happen during the millennial kingdom, and shall turn away ungodliness from Jacob. Jacob, siya si Israel, So for this is my covenant unto them. Remember, pag nakita ninyo yung word na covenant, remember, ito ay ang kanyang kinakausap dito ay ang bansang Israel, Yung word unto them, Israel, when I shall take away their sins. So, as concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. For the gifts and calling of God are without repentance, for as ye in time past have not believed God, yet have now obtained mercy through the unbelief. So even so have this also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. For God had concluded them all in unbelief that he might have mercy upon all,
So kung titignan natin ang Romans chapter 11, napakadaling isipin na ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang mga Gentiles. Although binanggit ni Pablo yung I speak to you Gentiles, kung bababa tayo doon sa Romans chapter 11 verse 13, no? So I speak to you Gentiles. Subalit kung titignan ninyo at susuriin ang verse na ito o yung pangyayari na yon, nangungusap si Apostol Pablo actually sa Israel, binanggit niya yon, hindi ibig sabihin yung plano ng Diyos para sa Israel o sa Gentiles ay bukas na yung kanyang the door for them is nakabukas na, hindi pa, no? So sapagkat binanggit niya Pablo sa talatang 13, no, kung titingnan ninyo, na tungkol sa pagkatawag niya bilang apostol sa mga hentil, no, kung titingnan niyo, mangyayari lamang ito kung iniisip natin na si Pablo ay nagsasalita during the dispensation of grace of God, ano? At hindi sa panahon ng Israel ay nahulog, no? Sa Acts chapter 7. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay noong hindi pa siya naligtas. So nagsasalita si Paul ang parang patutuo, no, or nung isulat ni Paul yung mga parenthetical chapters na yon, actually hindi pa ligtas that time si Paul. So hindi pa siya minister sa mga Gentiles, no? So maraming dispensationalists na naniniwala ang bansang Israel ay nahulog, no? Pagkatapos na namatay si Esteban sa Acts chapter 7. Kapag hindi mo alam ang konteksto sa Romans chapter 11 at pilit mo na inilalagay dito, no, ang dispensation of grace, you will end up, no, that Paul is talking to the Gentiles, but is not. Hindi, ano, hindi yun, ano, hindi siya nakikipag-usap doon, no. Lagi nating tandaan, ang Romans 9, 10, and 11 is always talking about Israel, at ito ay nangyari na ang Israel ay nahulog sa Acts chapter 7. Lagi ko itong tinitignan, lagi ko itong binabanggit, ano, kaya para lalo nating maintindihan itong aking point of view na ito, pwede ninyong buksan ang aking mga topic in my YouTube channel, ano. So after Stephen stoned to death, no, nahulog ang bansang Israel dahil sa patuloy na pagtanggi sa paanyaya ng Diyos sa bansang ito, no. Kung hindi mo maintindihan itong section of your scripture, you will never see, the simple truth in it. So nasabi ko na sa mga previous lessons that the section of the olive tree, yung puno ng igos, no, Paul is referring to what happened at the fall of Israel, no. So this verse in Romans chapter 11 verse 17, aking babasahin at tignan ninyo sa inyong mga Biblia. So, and if some of the branches be broken off. Tignan ninyo, no? And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree were grafted in among them, and with them partakers of the root and the fatness of the olive tree. If the branches, tingnan nyo, if the branches be broken off, ang tinutukoy ni Pablo dito ay noong mahulog ang bansang Israel. Nung mahulog ang bansang Israel. Titignan natin mamaya itong mga term na ito, no? Ito ang kasalukuyan ng nangyayari sa bansang Israel, no? Nang isulat ni Pablo ang Romans 9, 10, and 11. Maging sa panahon na iyon ay hindi paligtas si Apostol Pablo, no? Hindi paligtas si Pablo nung isulat niya. So kasalukuyan niyang inuusig ang yung Church of God, no, that time, no, kung titingnan natin yung time, no, na sa panahon na yon, no. So kasalukuyan niyang inuusig ang iglesia ng Diyos, ano. By the way, yung Church of God and the body of Christ
iba yung kanyang magkaiba yon, ano? So medyo tatalakayin natin sa mga ibang araw na yon, ano? Mayroong time frame, no? Tingnan natin yon. Mayroong time frame between noong mahulog ang bansang Israel until the time na maligtas si Pablo. So mayroong time frame yon. So the Gentiles were not added at the fall of Israel. Remember, mayroong special plan ang Diyos para sa Gentiles and at the same time sa mga Jews, no? So yung mga Gentiles hindi pa na-added, ano, during the fall of Israel. The Gentiles were added after Paul was saved. At ipinahayag ni Jesus kay Pablo the mystery of the fellowship. Bago ipinahayag ni Jesus kay Pablo ang misteryo na ito, makikita ito sa Ephesians, ano, chapter 3. Basahin niyo yung buong chapters, no? There is a mystery hidden God, no? So, by the way, bibigyan ko kayo ng isang maiksing patungkol dito sa mystery and kingdom program, ano? There are two divisions of the Word of God, ano? The great division of the Word of God is not the Old and New Testament na atin nang itong nakasanayan, ano? But there is a great division in the entire Word of God, no? Which is the mystery and the prophecy. Pag sinabi nating mystery, ito ay, pag sinabi nating prophecy, ito ay referring dito sa bansang Israel, ano? Ang Diyos ay ang kanyang dealing sa bansang Israel. At sa kanya niya ibinigay itong mga itong kanyang mga covenant, ano? Sa kanya niya ibinigay itong mga kautusan to do for para gawin nila yon upang sila ay mabuhay. Mababasa ninyo sa mga sa book of Deuteronomy at saka sa Exodus, no? Makikita natin doon, ano? So, pero dito sa mystery which is hidden from God, ito nagsimula yon nung i-reveal niya kay Apostol Pablo. Ang mystery, ang kanyang dealing ng Diyos dito is by grace. Hindi sila sa ilalim ng kautusan. So si Apostol Pablo, nireceive niya yung mystery na yon, or the mystery of the fellowship. By the way, the mystery of the fellowship, it is the fellowship of the Gentiles and the Jews, ano? There is no difference between the Jews and the Gentiles. Yun ang time na inireveal na ni Jesus Christ yung mystery na yon, ano? Which is hidden since the world began. Basahin nyo yung Ephesians chapter 3, no? So, ang plano ng Diyos para sa mga hentil ay wala pa that time. Nung kasalukuyang binabato si Esteban at siya ay namatay dun sa cross, no? Nang siya ay patayin siya, no? Binabato siya, no? That time si Paul hindi pa siya ligtas at kasalukuyang inuusig niya not the body of Christ but the church of God, ano? Ito yung mga followers ng ating Panginoong Yesus during those days, no? So baka maring ito yung tanong natin, ano? Paano naman ang kaligtasan para sa mga Gentiles sa panahon na yon? Hindi ba magandang tanong yun, ano? Yes. Ito ay nakabase sa pangako ng Diyos sa bansang Israel. Di ba? May pangako ang Diyos sa bansang Israel. Sabi niya sa Genesis chapter 12, maraming mga verses ito, makikita niyo doon, ano? Sabi niya, I will bless them that bless thee, na? And all the families of the earth shall be blessed, ano? Through Abraham, through his descendants, Israel, ano? So, makikita niyo sa Genesis chapter 12. Ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain ng Diyos. So, noon pa lang nabuksan ang pintuan, ano, para sa mga Gentiles na maligtas si Apostol Pablo, no? So, at tanggapin niya ang kapahayagan tungkol sa kanila. So, tandaan,
ang pintuan para sa mga hentil, no, ay hindi nabuksan. Hindi nabuksan pagkatapos na nahulog ang Israel. Kailan ba nahulog ang Israel? Nang 'di ba nung dito yung mga dispensationalist, naniniwala sila na ang fall of Israel after the death of Stephen, no? Hindi nila tinanggap still na ang pangangaral ni Apostol Esteban o si Esteban ay hindi pa nila tinanggap, ano? Kundi nabuksan na ito pagkatapos, so nabuksan ang para sa bansang Gentiles, nang maligtas si Apostol Pablo at ni-reveal ni Jesus sa kanya itong misteryo na to, no? So ngayon, makikita natin dito yung merong time frame, ano? Merong time frame na in this section of your scripture, no? Nung si Esteban ay namatay at maligtas si Apostol Pablo, no? Titignan natin 'yon. Bakit kasi kailangan nating tignan 'yon? Malimit kasi, kapatid, yung nakakaligtaan natin na marahil first time ninyong nakarinig, no? Sa sa ating paksang ito, no? Na merong time frame na ito na ang si Apostol Pablo, merong isang transition period nang mamatay si Esteban hanggang sa maligtas si Apostol Pablo. Bakit ko ba binabanggit ito, tinitignan ito? Sapagkat si Apostol Pablo, sa kanya binanggit o sa kanya unang ibinigay, ano, ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, yung inireveal sa kanya yung dispensation of the grace of God o the mystery, no, na which is hidden since the world began, no? So I encourage you na kumuha kayo ng papel at kinakailangan isulat ninyo yung ating mga verses, ano, kasi kailangan sa ating pag-aaral tingnan ninyo yung ating sinasabi. Alam ko na sa ating topic na to magkakaroon ng mga maraming tanong, no? Sana merong mga violent, sabi nga ng isang pastor, lagi kong naririnig sa kanya, violent reaction, ano? Pero hopefully, bago tayo magkaroon ng violent reaction, tingnan ninyo yung mga scriptures natin at marami tayong tatalakayin na aking i-share sa inyo. I encourage ko lang muna sa inyo na pagtsagahan nyo na tignan ninyo yung ating mga topic dyan sa aking YouTube channel. At sa ating pag-aaral, nais ko lang na magkaroon tayo ng bukas na kaisipan. Ano? Hindi yung lagi nating sinasabi, kung hindi sinabi ng ating mga leader, yun ay mali na yung ating pag-aaral. Hindi. Tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ano? Ako, since na binasa ko yung salita ng Diyos, halos kung pinag-aaralan ng salita ng Diyos, tinitingnan ko kung ang merong hindi ko tinitingnan ang kung sino man ang denomination, no? Kung kanino man denominational yung kinasasapian ng isang mananampalataya o isang Kristiyano, no? Ang tinitingnan ko dito kung ano ba yung binabanggit ng salita ng Diyos. Kung ano ba yung binabanggit ng salita ng Diyos. Kahit sino pa yung mangaral, ano? Titingnan ko kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming mga mananampalataya today thinking that after the fall of Israel, no? Ito, tingnan natin to, no? The Gentiles were added in. Hindi po. Wala pa, no? Kung naniniwala ka na si Apostol Pablo, siya ang minister, no? O siya yung isinugo ng Diyos para sa mga Gentiles. That time, no, nang mahulog ang bansang Israel, hindi pa yung Gentiles were not added in, no? Tandaan natin ang pagtawag sa mga Gentiles was started after Paul received, no, the revelation of the mystery, no? So
please lang na para maka-catch up tayo, ah, I wish na tingnan natin yung mga aking previous lessons. Ibibigay ko sa comment yung yung aking link, no. So dahil siya ang itinilaga, no, to minister to the Gentiles, no. Maging sa pangangaral ni Apostol Pablo, tingnan natin to, no. Si Paul, after he was saved, kanino siya pumunta? Sa mga Greek? No, he went first to the Jew. There is a time for them na for him, no, na meron siyang maliit na gagawin, ano. So naipaliwanag ko na ito sa aking mga previous lessons, and it follows only to the Greek, no. Pumunta muna sa mga Grego. Actually, siya ay pumunta sa mga synagogue, no, upang ipangaral ang not the gospel of the resurrection, no, yung hindi yung Romans chapter 1 to 4, no? Hindi 'yon, ano? Yung gospel of God in Romans chapter 1 to 4. Makikita nyo yung content, no? Doon sa Romans na 'yon, sa chapter na 'yon, ano? So kung mayroon man po tayong mga comment, siguro sasagutin natin 'yan pag or you can wait, no, sa mga topic natin sa mga susunod na mga araw. Kung inyong natatandaan sa aking previous message, siya ay pumasok muna sa mga sinagoga. Si Pablo ay pumasok sa mga sinagoga to preach the gospel of God. This is the gospel that Christ, no, is the Son of God and the power of resurrection. Romans 1, chapter 1, verses 1 to 4. Iyon ang pinaka-content ng gospel of God. Iba yung gospel of the grace of God o the gospel in this present time. Yung gospel na yon, yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. That is our gospel, no? Yun ang gospel na ni-reveal ng ating Panginoong Yesus kay Apostol Pablo. Sa araw na ito ay ating titignan kung ano ang nangyari, ano, during that time frame of or period of time na aking itinutukoy, ano. Makikita natin ngayon kung ano ang nangyari sa time frame na yon, ano. O yung maikling panahon pagkatapos na mahulog ang Israel hanggang sa maligtas si Paul, no? Hanggang sa maligtas si Paul. Merong time frame yon. Kaya ako laging binabanggit ito. Bakit? Kasi kailangan nating makita, no? Kailangan nating makita na yung pagkatawag ng mga Gentiles, yung special plan for the Gentiles, ang ating Panginoong, si Pablo, that time, hindi pa ligtas, ano? Titignan natin ngayon. Some dispensationalists believe that the body of Christ did not begin at the fall of Israel. Remember, the fall of Israel after the death of Stephen, no? Naniniwala tayo ron, no? So, since Paul was the first member of the body of Christ, dito maraming nagkakaroon ng mga violent reaction dito. Hindi ko malimutan yung violent reaction. Laging binabanggit ito ng isang mahal nating pastor, ano? So, sabi nga ni Marcos, sabi ni Marcos, to be friend of all, yung isa, ano pa yun? Yung wala siyang kinakalaban, ano? But to be friend of all. So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan meron tayong mapagpakumbabang puso, ano, na tinitingnan natin, nais nating makita kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang sinasabi ko, sinasabi ng iba, kundi ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Kung meron ka mang point of view doon, i-keep mo yun, ano? Kung ayaw mong maniwala doon sa point of view ng iba. But this is the way, no? This is my way. I mean, sa aking ito yung aking nakikita, no? So, akin lang mang sinishare sa bawat kaibigan ko sa Facebook, ano? Actually, na-public ko kagad ito, pero dapat sana inilagay ko lang na for me. Anyway, siguro, ito na, no? So, nung sabihin ni Pablo ang tungkol sa olive tree,
Ito, tingnan niyo ito yung mga term na ito, no? Nang sabihin ni Pablo ang tungkol sa olive tree, ay nangyari ito nang bumagsak ang Israel in Acts chapter 7. Basahin ko yung 11 verse 17 ng Romans. And if some of the branches be broken off, and if some of the branches be broken off, pag nakita natin yung branches, agad-agad sinasabi natin, oh, bahagi tayo doon. Hindi po, hindi tayo magiging bahagi dito sa mga branches, no? We are not the branches, no? Katulad ng sinasabi ni John, no? Pagbahagi ka ng branches, maghanda ka kasi baka maputol ka. May chance ka pang maputol, no? And thou being a wild olive tree, no? Yung wild olive tree. Sino ba itong mga to? Were grafted in among them, no? And with them partakers of the root and fatness of the olive tree. Remember, itong mga chapters na ito, kaya lagi ko sinasabi, Romans 9, 10, and 11 is solely talking to Israel. Address ng Paul na ito sa Israel. Paul is talking to a different groups of people, no? Remember, yung branches that broken off, wild olive tree, the olive tree. So, makikita nyo sa Biblia, no? Itong mga branches na ito, no? Itong mga term na ito, no? Is talking to Israel. Ganon din ang sabihin ni Pablo about the branches being broken off, ay nangyari ito nang bumagsak ang Israel. Pag sinabi nating bumagsak ang Israel, yung fall of Israel, ang mayroong kasing ang Diyos ay mayroong plano sa bansang Israel, di ba? During the kingdom program, ang nais ng ang Diyos sa bansang Israel, siya ay maghari sa kanila. Pero ayaw nang tanggapin ng bansang Israel ang panganyaya ng Diyos. Di ba? Pinako ang ating Panginoong Yesus, hindi nila tinanggap. And then, sa pangangaral ng siya ay mabuhay na muli at ipinangangaral patuloy yung kingdom program for them, hindi pa rin nila tinanggap, pinatay nila si Esteban. So ang binibigyan natin ng pansin ng pangyayaring ito, no? Dahil may kaugnayan ito sa pagkatawag ni Pablo. Yung fall of Israel, until such time na si Pablo ay nakakilala sa ating Panginoong Yesus. There is a time frame. Yung time frame na yon, ibig sabihin si Pablo ay hindi pa siya ligtas. That time, dahil siya ang ministro ng mga hentil, ay wala pa sa mga hentil. Wala pang yung program for the Gentiles people, wala pa. Mangyayari lang yung programa for the Gentiles after he got saved and received the revelation from God, yung mystery of the fellowship, or the mystery which is hid since the world began, which is hidden God. Yun ang Romans chapter 3 na binabanggit, at saka sa Romans 16 verse 25 and Colossians chapter 1 verse 26, no? Nandoon yun, no? So nagsimula lamang ang ministeryo ni Pablo sa mga hentil, no? So nagsimula lamang ang ministeryo ni Pablo sa mga hentil pagkatapos na siya ay maligtas at tinanggap ang pahayag mula kay Jesus ang tungkol sa mystery of the fellowship. Mystery of the fellowship. Itong mystery of the fellowship na ito, mababasa mo ito sa Romans, sa Ephesians chapter 3, verse, hindi ko magkakamali, verse 6, no? Which is the fellowship in one body, no? In one body. Kaya nga kung titingnan mo yung ating pag-aaral sa mga previous lessons, during the kingdom program, separate yung mga Jews and Gentiles, yung mga hindi tuli sa mga tuli, no? Ang Diyos, ang kanyang dealing sa Israel lang, sa mga tuli. Sabi nga ni Jesus nung sinugo niya yung kanyang mga apostles, sabi niya, huwag kayong pupunta sa mga hentil, no? Huwag kayong pumunta sa mga hentil.
punta kayo sa lordship of the house of Israel, no? Kaya ang pangangaral ni Jesus Christ, ang ibinigay na instruction sa mga disciples, sa mga apostles, gumawi sila sa mga Jewish people, no? Kaya titingnan niyo yung Acts chapter 1 to 7, makikita niyo doon ang kanilang programa doon is to share the kingdom, no? Kaya nung sa chapter 1 verse 6, sabi niya, ito na ba yung panahon para i-restore mo, sabi ng mga disciples sa ating Panginoon Jesus, ito na ba yung panahon na i-restore mo yung kingdom? Hindi para sa inyo ibinigay, ano, yung mga times and seasons na hindi pa para sa kanila o hindi pa sa panahon na yon, ano. So ngayon, saan ba tayo dito? Ngayon, titingnan natin, ano, kung gaano kalayo mula sa pagbagsak ng Israel, no? Nabagsak ang Israel hanggang sa maligtas si Apostol Pablo. So, tingnan natin ang Acts chapter 8 verses 1 to 2. So, kung meron kayong Biblia, tignan niyo yung Acts chapter 8 verse 1 to 2. So, ito after na si Esteban ay binato, no? Binato na siya, no? So after na siya ay binato, no, at namatay, no? So, verse 1, and Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, no? So patuloy yung persecution, no? And they were all scattered abroad, no, throughout the regions of Judea, no, and Samaria, except the apostles, no. So dito sumasangayon si Paul, consenting, no, sa pagkamatay ni Esteban, no, at pinag-uusig ang iglesia sa Jerusalem, no, at sila ay nagsipangalat sa Judea at Samaria. Dito kasama si Pablo. After the death of Stephen, patuloy na nagpe-persecute si Apostol Pablo, no? And devout men carried Stephen to his burial, no? And made great lamentation over him. So, tinangisan si Esteban, ano? At inilibing si Esteban ng yung mga deboto na mananampalataya noon, ano? Kinuha nila at inilibing. Verse 3, as for Saul, verse 3, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison, no? So pinuksan ni Saul ang iglesia, no, pinupuksan niya, no, at pinapasok ang mga bahay-bahay, no. This is the truth. Ang mga mananampalataya, they are meeting from house to house, no. That's why merong mga simbahan dyan, ang pinapangalan nila which true, no? They are meeting from house to house at kinakaladkad ng mga mananampalataya that time upang ikulong. But huwag kang magagalit, that time, yung mga kinukulong na yon, they are not part of the body of Christ, no? Never anyway, ayaw kong maguluhan yung ating topic, ano? So, ang tinitingnan natin yung wild grapes, ano? And the plan of God to the Gentiles, no? Ang tanong dito kung hanggang kailan ginawa ng pag-uusig na ito ni Saul. Ang pangalan ni Pablo noon that time is Saul, no? Hindi pa ligtas, no? Hindi pa ang pangalan niya yung S ginawang P, no? So, tingnan natin ang iba pang mga talata na nagpapatunay na si Pablo ay hindi pa ligtas, ano? Naligtas after the fall of Israel. Tandaan, fall of Israel after the death of Stephen, no? Acts chapter 26 verse 9, aking babasahin para sa inyo, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Dito sa patutuon ni Pablo, this is testimony, no? In chapter 26, gumagawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus of Nazareth, no? Verse 10, which thing I also did in Jerusalem. Ito, patutuon ni Pablo, that time, pinapersecute pa rin yung mga followers, no?
And many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest. And when they were put to death, I gave my voice against them. No? Sa pag-uusig ni Pablo o ni Saul, that time Saul, ibinigay din niya ang pagsang-ayon kung ahatulan ng kamatayan ng mga ito. No? Is a matter of death. Yung persecution that time. No? And verse 11, sabi niya rito, and I punished them open, in every synagogue. So, tayo ngayon, ito, tignan na lang natin ito, no? Hindi synagogue. Actually, ngayon, yung synagogue na ito, which is the temple, no? Pinapasok ni Apostol Pablo doon. Sorry, nung siya'y maligtas, no? Ngayon, dito, pinapasok niya para parusahan, and compel them to blaspheme. Ito na mahirap para sa mga mananampalataya during those days, no? And being exceedingly mad against them, no? Persecuted them, He persecuted the church of God and not the body of Christ. Ito, dito, merong, ayaw kong magbanggit ng mga pangalan ng mga leaders dito. Ayaw ko kasing magkaroon tayo ng mga, kasi kung may man nakakarinig dito sa aking pagbabahagi, no? Ako open mind ako. Kapatid, tagal na tayong mga mananampalataya, no? At salamat Brad, nandito pala si Brother Alan, no? At saka si Pasita, Sister Pasingna. Salamat kayong pamakirandam. Actually, man dapat ikain i-post pa mo. Anyway, let us continue. Maging si Sister Rebelin, thank you sis na Chukoken. I appreciate your presence, no, sa aking pagbabahagi, at saka ikado at siya naman ken. So mahirap managalog, no, kasi nasanay ako sa Kapampangan, so yung Church of God and the body of Christ not the same. Kung gusto niyo malaman nito, tingnan niyo yung mga previous lessons, I assure you na magkakaroon tayo magse-search tayo, magkakaroon kayo ng research. By the way, salvation, hindi natin pinag-uusapan ng salvation. Lalo siguro tayong magkakaroon ng maraming mayroon akong babahagi, iano ko na sa ipopromote ko na sa inyo, isang magandang topic, pero later on, ito muna yung mga topic na ibibigay ko, So siya ay nagpa-persecute sa Apostol Pablo, Siya ay pumapasok sa mga sinagoga, at halos masiraan siya ng bait, Sabi niya, and being exceedingly mad, So ganun katindi si Apostol Pablo na mag-persecute sa mga mananampalataya during those days, So ito ay nangyari, This was happened before he went to the road of Damascus. Diba? Road of Damascus, chapter yan? 9 ba yun? So, in verse 12, whereupon as I went to Damascus, ito na siya, with the authority, verse 8 pala ito, chapter 8 na, and commission from the chief priest. Sa mga araw na yon ay hindi pa mananampalataya si Saul, si Pablo, Hindi pa siya tinawag bilang apostol sa mga Gentiles, Hindi pa, Sa oras na to, sa aking tinatayuan, na kung hindi ka pa na naniniwala na the first man, na tumanggap, nung gospel of the grace of God, yung plano ng Diyos in His body, nung natanggal yung separation between the Jews and the Gentiles, yung middle wall of partition ay nawala na, wala nang wall, nangyari ito na ipinahayag ito kay Pablo. So
maring may tanong or maring pwede kong i-share sa mga ibang araw, no? So, tingnan natin. Ang tinitingnan natin dito, yung time frame, no? Yung time frame na pagkatapos na namatay si Apostol Esteban at naligtas si Apostol Pablo, there is a dispensation of time there, no? Meron doon na si Pablo, hindi pa siya naligtas. Ang kanyang sinasabi doon sa 9, 10, and 11, during those days na hindi pa siya ligtas. So, kung siya ang minister ng mga Gentiles, of course, nung siya ay maligtas at na-reveal sa kanya yung plano ng Diyos para sa kanya, nung na-reveal ni Jesus Christ, no? So, tingnan natin yung Acts chapter 9, verse 1. Tinitingnan natin kasi dito kasi pinipilit ng marami na ang 9, 10, and 11 is referring to the Gentiles. Abay, malaking malaking katanungan para sa atin. Paano natin ma-defend yung ating eternal security kung yung mga 9, 10, and 11 na yun nagre-refer ka sa mga Gentiles, no? Makikita din natin doon. And verse 9, and still yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest, no? Yung word na yet, the word yet is here continuing to do, no? Yung patuloy niyang ginagawa yung activity niya, no? Persecuting the church of God. Ibig sabihin nito, mayroong delay, no? Or the time lapse bago siya naligtas after the fall of Israel. After the fall of Israel, mayroong time lapse yon, no? At pagkatapos na maligtas, nagtungo muna siya sa mga Hudyo, then sa mga Griego. So, hindi naman kaagad-agad pumunta sa mga Gentiles lagi, yun, memory verse natin yun, no? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God to the Jew first and also to the Greek. To the Jew first. Ang una niyang pinuntahan yung mga Jew. Makikita ninyo, again, meron akong topic doon, yung short war. Makikita nyo doon yung topic ko na yun. Napakaganda kung inyong titignan. No? Ngayon, kung ang sinasabi ng ilan, the wild olive tree, nandito na tayo, no? Ngayon, kung ang sinasabi ng ilan that the wild olive tree are the Gentiles, samantalang ang Diyos ay hindi pa binuksan ang pintuan para sa mga Hentil. That time, ano? Nung binabanggit ni Apostol Pablo. So, paano ito mangyayari, no? Paano ito mangyayari? Tandaan natin, ang unang nangyari pagkatapos na bumagsak ang Israel, remember this, nang bumagsak ang bansang Israel in Acts chapter 7, ito ay isang fulfillment, no, of a prophecy na ang promised kingdom ay kukunin sa Israel, ano, at ibibigay sa bansang nagdadala ng bunga. Makikita mo yung Luke chapter 12:32. There is a small plaque then, no? Luke chapter 12. Merong small plaque. Meron siyang ipinangako sa mga small plaque, yung mga munting kawan, ano, na sumusunod kay Jesus, no? Aside from the 12 disciples, there are believers, no? Ang tawag sa kanila ay munting kawan. At patuloy na nangyayari yon until such time na si Esteban ay nangaral, no? There is a small plaque, no? O yung mga remnant, no? So, and if some, verse 11, Romans chapter 11, verse 7, and if some of the branches be broken off, o nandito tayo, be broken off. Isipin mo kung yung branches, you, as a Gentile, after na ikaw maligtas, and if some of the branches, kung ikaw yung nakadugtong at magbo-broken ka, anong mangyayari sa'yo? O diba? So, ang mangyayari sa atin ngayon, our eternal security ay questionable. Paano natin i-depensa yon sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa nag-aaral sa salita ng Diyos? So, paano natin and thou, no? And thou, being a wild olive tree, were grafted in among them. Sino ba yung wild olive tree? Tatalakayin natin banda ilalim, no?
and with them partakers of the roots and fatness of the olive tree. So, ang pangakong ito ni Jesus sa kanila, no, ay nangyari when the branches were broken off. Ano yung pangako niya? Na ibibigay yung kingdom. Ito yung Israel, no? And the wild olive tree or the little flock, no? Ito, sila yung mga Israel. Bibigyan ko kayo ng konting Yung pinag-uusapan natin is about Israel. Sa Israel, yung tawag dito, yung mainstream out of all the population of Israel, mainstream. Ang tawag doon ni Israel, merong mga part doon, the branches na broken, no? Was broken off, no? So, pero ang tawag sa kanila mga Israelita rin, no? Bago naligtas si Pablo, the nation was taken from them, no? Bago naligtas si Apostol Pablo, during that time na namatay si Esteban, kinuha yung kingdom sa kanila, no? So, ibinigay sa bansang nagdadala ng bunga. Sino itong mga bansang nagdadala ng bunga? At nang maligtas si Saul, nagkaroon ng interruption, no? Ang sinimulan ng Diyos noon at ipinahayag ng Diyos ang isang lihim na itinago ng Diyos, no? From generation, or ages and generation, na inireveal niya noon kay Pablo, no? So, ibig sabihin, nung nahulog ang bansang Israel, mayroong nangyari, no? Nung nahulog ang bansang Israel ay may nangyari. So, mayroong ibig sabihin, mayroong isang na-postpone, no? Na-postpone. Yung tinatawag nilang postponement, yung iba tawag dito postponement theory, no? Ang church, the body of Christ, which is hidden before, ngayon ni-reveal, no? Ang church, the body of Christ, hindi ini-reveal during the old times, no? Ini-reveal lang ito una kay Apostol Pablo, no? So, sa taga-Epeso, no? Makikita niyo sa sulat ni Apostol Paul sa Ephesians chapter 3. Ang tawag nga doon the fellowship of the mystery. Huwag niyong makalimutan, no? Ito yung pagsasama ng mga Hudyo at Hentil, no? Sa isang katawan, no? Dahil nawala na yung sabi ko nga kanina, yung wall o the middle wall of partition between them. Wala na. There's no difference between the Jews and the Gentiles, no? So, doon pa lang yung plano ng Diyos sa kanila, no? Pero nung kasalukuyang nangyayari yun, pinepersyo ni Apostol Pablo hanggang si Esteban ay namatay, ay wala pa yung plano ng Diyos para sa mga Gentiles. O yung mga Gentiles, no? Yung mga Gentiles, paano naman yung mga Gentiles doon? Inulit ko na lang, ano? Yung mga Hentil noon, yung mga Gentiles noon, sila ay naligtas, ano? Sa pamamagitan ng pangako ng Diyos sa bansang Israel, no? Sabi niya, I will bless them that bless thee. So, yun ang sabi ng Diyos sa bansang Israel, no? So, tandaan natin, God relation to the Gentiles, ito, ano, tandaan natin ito, ang relasyon ng Diyos sa mga Gentiles people, ikaw at ako, is not bringing forth fruits. Dito, maraming ko kontra dito. Siguro, pero tingnan ninyo, no? God is dealing to Gentiles by grace, ano? Through faith. So, laliman natin yung ginawa ni Jesus Christ, no? Doon sa krus ng Kalbaryo. It is complete, no? In Roma, so Colossians 2:10, no? Chapter 2 verse 10. So, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus is complete. Hindi kulang 'yon, ano? Para bang bumili ka ng isang bagay sa palengke tapos kulang? No.
When Jesus Christ died on the cross, no? At the cross, binayad niya yung ang ating kasalanan, ano? He paid. Actually, meron akong lalo kayong marahil kapatid. Meron mas lalong magugulat kayo sa mga messages ng mga darating, ano. Pero I don't want to preempt, no, yung mga messages na aking ibabahagi sa inyo in near future, ano. So, ngayon kung nais mong ilagay ang mga hentil, no, ituloy natin. Kung nais mong ilagay ang mga hentil pagkatapos ang sanga ay nabali. Tandaan, ang ating topic dito, Romans chapter 11, ano? Or 9, 10, and 11. Nasa 11 verse 17. Kung ang iyong pagkatapos na nabali na inilalagay mo itong mga hentil, ano? Pagkatapos ang mga sanga ay nabali, lumalabas na ayaw mong matupad, ano, yung pangako ni Jesus na kukunin niya ang kaharian o yung kingdom sa Israel, no? At ibibigay sa bansang nagdadala ng bunga, no? Hindi bansang Gentiles, no? Sa mga Israel, ayaw mo rin matupad ang sinabi ni Jesus na ipinangako sa mga munting kawan. This is promise to the little flock, no? Si Pablo nga ay nagsasabi ng mga bagay tungkol dito bago siya naligtas, no? Si Pablo, ang kanyang pangungusap dito, ang kanyang sinulat dito ay the time na hindi pa siya ligtas, ano? Hindi pa siya ligtas kasi still persecuting the church. From Acts chapter 7, no? Until the time na si Paul na naligtas siya, no? Hindi nakatala sa Biblia kung what time kung kailan siya naligtas. Pero may binabanggit ang Biblia na si Pablo ay merong inireveal ng Diyos, si Christ, sa kanya, no? About his plan to the Jews and Gentiles, no? For their salvation, no? For the gospel, ano, na ibabahagi ni Paul, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, ano? So let us continue, no? So nasan ba tayo? So wala pa sa kanya, no, yung revelation na yan kay Jesus Christ para i-share niya sa tao, no. So hindi pa siya naligtas. Now, kung pinipilit mo na ang Romans chapter 11, dito tayo, speaking to Gentiles. Yung Romans chapter 11 na sinasabi mo, it's about the Gentiles. When the branch be broken off. Sinasabi mo na kaya yung iba nalilito kasi akala nila yung kaligtasan, kung hindi ka makakitaan ng mabuting gawa, ikaw ay ligtas. Hindi kumpleto yung ginawa ni Kristo sa iyo. Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus is complete. Dealing of God in this present time to the body of Christ is by grace. Hindi ko ibig sabihin na tayo gagawa ng nais na natin, ano? Hindi ganon yung, ang pinag-uusapan natin dito, yung kaligtasan. Ang kaligtasan sa panahon natin is not yung ginagawa mo, but it is the work of God, ano? It is the finished work of Jesus Christ at the cross. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? Now, kung ang Romans chapter 11 ayon sa yung ating pananaw sa ating sariling tingin natin sa Biblia na speaking to Gentiles, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang bagay na yon. So, kung pinipilit mo, nasa sa iyo yung kapatid. But we will see in heaven. Ito ay pag-aaral. Kaya lagi kong sinasabi sa iyo, sa pag-aaral, learning is a continuous process. Hindi tayo isinilang na may ngipin. Sa bagay, yung iba may ngipin, ano? Isinilang nakakagulat, may ngipin na, ano? Pero advance sila, no? Pero hindi ka, pagkasilang mo, hindi ka kagad kumakain ng kanin, no? Yung ibang mga gulang gusto nila kumain na ng kanin yung mga anak nila, no? So ano lang yun, ano?
Pero iwan na natin yun. Now, remember what Paul mentioned in Romans chapter 11, verse 16 to 24. No? Tingnan natin yun kung ano yung binabanggit niya nito. No? Explaining about the olive tree. No? Ito yung olive tree. No? Lahat ng kanyang ipinapaliwanag ay nangyari ito, no? Bago siya naligtas. Yung olive tree na yon, basahin niyo yung Romans chapter 11, ano? The whole chapter, ano? Kung pwede yung 9 and 10, no? Basahin na rin ninyo para medyo mayroong konting kahirapan itong ano na to, itong chapters na ito. Kaya nga sabi ko, this is a parenthetical chapters. This is yung parenthetical chapters, itong three chapters dito nung Book of Romans. Isiningit ni Pablo sa Book of Romans, ito isang kwento nangyari sa panahon ng Israel siya ay bumagsak, no? Ibinabanggit niya sa kanila yon. So, walang madadahilan yung bansang Israel sa Diyos, no? Makikita niyo doon. So, kung ano dito, lahat ng kanyang ipinapaliwanag ay nangyari bago siya ay naligtas. Halimbawa, kung hindi mo makuha ang bagay na ito, no? Yung sa Romans chapter 11, 16 to 24, no? Kung hindi mo makuha yung bagay na ito, kung magkagayon, ano, hindi mo rin maiintindihan ang mga sumusunod na bahagi, no, ng iyong Biblia, no? By the way, kapag sinabi ng iyong Biblia ang tungkol sa olive tree, ito, remember, tingnan niyo ito, no? Tingnan niyo ito, itong aking i-share sa inyo, no? Pag nakita yung olive tree, fig tree, no? Ano yung fig tree? Yung igos, no? Puno ng igos. Vineyard, no? Branches, no? John chapter 10, no? 15. Wild olive tree, no? Ang mga ito ay pagpapakilanlan, ano? Or representation of Israel, no? Presenting the nation of Israel, ano? Ito tinutukoy nito, itong mga term na to sa bansang Israel, no? Ang Diyos kasi nangusap siya sa four gospel, no? Yung synoptic gospel, no? Na inahain tulad. It is a metaphor, no? Metapora, no? Yung mga term na yon, no? Now, let us consider Matthew chapter 21. Malapit na tayong matapos, no? Mahaba kasi itong mga topic natin, hindi ko makuha ng madaling oras. I mean, sa isang maikling oras, ano? So in verse 32, in chapter 21 of Matthew, verses 32, kukunin ko na lang matulin, ano? Ikayo na lang bumasa sa mga verses. Verse 32. Kung meron kayong Biblia, sana naisulat ninyo. Or anyway, you can open it again to view this topic, no? In verse 32, for John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believe him, and ye, when you had seen it, repented not afterward, that you might believe him. So, ang problema ng Israel dito, basahin na lang ninyo ulit-ulit yun, ano? Ang problema ng Israel dito is their unbelief. Internal heart problem, no? So nangusap si Jesus dito sa pamamagitan ng parabola, no? Laging nangungusap ang ating Panginoon sa two parable, no? Later on, kung magpapatuloy kayo sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami kayong makikita about dito, no? Sa mga term na to, no? At kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa kanilang hindi pananampalataya. Nangusap siya through parables, no? So, makikita dito kung ano ang tiyak na mangyayari sa kalunos-lunos na pagkawasak ng mga masasamang taong ito, no? So, ano gagawin niya, no? Here, so another parable, no? Tandaan niyo yung parable na yun. Here, another parable. There was a certain householder which planted a vineyard. Sino yung vineyard? Later on, makikita mo. And heads it around about and dig a winepress in it and build a tower and let it out to husbandmen, no?
binigay niya sa mga husbandmen, no? And went into a far country. So, now the vineyard was the house of Israel. Makikita natin yan sa Isaiah mamaya. The vineyard was the house of Israel. Makikita natin mamaya sa Isaiah, no? Sa Isaiah. Sabi niya, he heads it roundabout, no? Binigyan niya ng prinotektahan niya, no? That's God protection for them, no? God, 'di ba, ang bansang Israel tumutukoy dito sa Israel. So ang Israel ay pinoprotektahan niyang Diyos, pinoprotektahan niya against to the enemies, ano? Sa lahat ng kanilang mga laban, ano? Ang Diyos ay kasama nila kung sila ay nagpapasakop sa kanya at ginagawa nila yung gusto niya, no? So God brought them to victories, when He was with them. So laging tagumpay kapag kasama nila, no? So God dig it in because He expected to be fruitful. Nagukay, sabi niya dito, nagukay yung husbandman because mag-expect siya na to be fruitful and bring good fruit. So let us read Isaiah chapter 5 verse 1. Now will I sing to you, my well-beloved, a song of my beloved, touching his vineyard. Remember, ang vineyard dito is Israel. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill. Verse 2, and he fenced it. Nilagyan niyang bakod, and he gathered out the stones thereof. Nilinis niya, no? Tinanggal yung mga bato, no? And planted it with the choicest vine. Naganap itong husbandman with the choicest vine, yung piniling isang magandang puno, no? And build a tower, no? Sorry. And also made the wine press. Ano ba yung wine press? Yung wine press, yung gikan, ano? Gumawa siya. Siyempre, nag-expect itong Panginoon na maaani sila ng mga ubas, ano? And he looked that it should bring forth grapes. Dapat mag-aani sila ng mga grapes, no? Tingnan nito muli. And it brought forth wild grapes. Wild grapes. Sino ba yung wild grapes? Ang tinatawag nito, kung titingnan natin dito, ang nangyari, ang Diyos ay nag-prepare, no? Tinagal niya yung mga bato, no? Ginawa niya ng lahat ng paraan upang ito ay mamunga. Ito yung Israel, binyag, no? Naglagay ng tower, ito ay to see the enemy. Perhaps maring para makita niya yung mga enemy, no? Yung mga kalaban, ano? Gumawa ito ng wine press, no? Gikan therein. Binantayan niya upang mamunga ng ubas. Talaga binantayan niya, nag-expect siya na magkakaroon ng bunga ng yung ubas. But it brought forth wild grapes. Ang ating pamagat ng ating pag-aaral ngayon is wild grapes, no? Sino ba itong wild grapes? Sino ba itong mga wild grapes na ito? Konting oras na lang, pwede naman ninyong balikan, ano, kung gusto niyo na, kahit itutuloy ko, tatapusin ko to, pwede naman ninyong panoorin, ano. I encourage you na panoorin niyo ito, tapusin niyo ito. And I encourage you also to view all my topics, no, in my previous post in YouTube channel, ano, in my YouTube channel. Meron na tayong YouTube channel, no. So pasensya na lang dahil hindi naman ako talaga bihasa sa mga dito sa Facebook na ganito. Actually, matutuwa kayo sa akin. This is my first time to mag-live, no? Kaya wala namang preparation. Gawin ko sana itong only me, no? Bakit ka ba nag-live kung only me? Sabi ni Faith. Anyway, verse 3, and now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, sabi niya, I pray you betwixt me and my vineyard. Remember, vineyard is Israel, no?
What could have been done more to my vineyard that I have not done it in it? Wherefore, sabi niya, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. Yung wild grapes, nagbunga siya ng wild grapes. Sino ba yung wild grapes? Is this Gentiles? Grapes? O ito yung mga... No. This is part of Israel. Yung vineyard Israel. At nagkaroon lang siya ng bunga na wild grapes. And these wild grapes, and now, sabi niya, go to, I will tell you what I will do to my vineyard. Yung vineyard, which is Israel, mayroong mga wild grapes, nagkaroon siya ng bunga ng wild grapes. That is also Israel, no? Israel. Pero sila ay wild grapes, no? So, anong sabi niya? Titingnan natin yung wild grapes mamaya. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. Ano ba niyang gagawin niya sa mga vineyard? Sa kanyang vineyard, no? Israel. I will take away the heads thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Yun ang Israel, no? And I will lay it waste. It shall not be pruned, nor dig, but there shall come up briars, yung mga damo and thorns, no? Yung mga matitinik na damo, no? I will also command the clouds that they rain not upon it. For the vineyard of the Lord of hosts, ito na, no? Is the house of Israel. Yung vineyard na yun ang bansang Israel. And the men of Judah is pleasant plant. And he looked for judgment, but behold, oppression, for righteousness, but behold, a cry. So ito, mga kapatid, at aking mga kaibigan sa makakapanood nito, yung vineyard dito referring to Israel. And also, those wild grapes, Israel also, no? Also, yung wild grapes. Pero titignan natin, tingnan muna natin yung Matthew chapter 21, verse 33. Itong ating pag-aaral, mayroong konting, siyempre, medyo siguro bago sa ating mga pandinig, no? Kaya nais ko lang na ulitin ito yung mga verses sa pag-aaralan din ninyo. So, ako rin, matagal kong binabasa-basa ito, no? Pero, tandaan ninyo lagi, ikukot ko sa inyo, no? Ang sabi nila na, sorry, mayroong tumakip sa, okay. So, yung daw illiteracy ngayon, in this 21st century, illiteracy in this 21st century, hindi sa mga taong marunong sumulat, hindi sa mga taong marunong bumasa. No? Sa atin, pag hindi ka marunong sumulat, hindi ka marunong bumasa, kahit ka mo, datang yung ano ka lang, yung magsasaka. Pero, yung mga illiterate people in this present century, to them, who are not able, wala na silang kakayahang matuto, na? Or unlearn and relearn. No? Yung ibig sabihin, yung wala na kakayahan na matuto. No? Ayaw na nilang matuto. Yung mga illiteracy, no? At ayaw nilang magbago, no? Yung mga nakasanayang mali, yung nakasanayang tradition, patuloy nilang itong ginagawa. At ayaw nilang bitawan sa bagay na yon. No? That is illiteracy, no? So sa akin, bakit ko binanggit yon? Sa ating buhay, kailangan natin na matuto. Wag tayong humatol, ano? So, sa ating pag-aaral, kinakailangan tayong maging honest kung ano ba yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung sinasabi ng iba, no? Yung pag sinabi ng iba, ng isang leader, nandun tayo sa isang box, doon ka na lang, no? Pag nasa box ka na, of course, di mo na makikita yung labas. Hindi mo na makikita yung labas kung ano ba yung kagandahan ng labas. So, let's get out, no? Sa boxes na yan. Tignan mo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, we will continue. Verse 34, and when the time of the fruit drew near, no? He sent his servants,
doon pa rin tayo, no? Yung here another parable, no? There was a certain householder which planted a vineyard and has it. Oh, sorry. Okay. Verse 34, no? And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. And the husbandmen took his servants and beat one and killed another and stoned another. Ne? Again, he sent another servants more than the first, and they did all unto them likewise. Verse 37, but last of all, he sent unto his son, saying, they will reverence my son. So, mayroon na kayong idea about this parable, no? Tungkol dun sa vineyard na to na isinugo niya yung mga servants until our Lord Jesus Christ, siya ay pinatay, no? Referring to this parable, no? But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and let us seize on his inheritance. No? So, and they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? So, they say unto him, sabi niya, he will miserably destroy them wicked men, no? And will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. Ang mga pangyayaring itong maikling ano na to. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari na nang ang bansang Israel ay nahulog. Destroy or cut off those wicked men. Itong mga wicked men na ito yung mga husbandmen na to, ito yung mga Pharisees and leaders of Israel, no? Ito yung mga sumisira, no? So this is what happened in Romans 11:17. Some of the branches were broken off. Kung balikan mo ngayon yon. And thou being a wild olive tree, yung puno ng olibo o ligaw na puno ng olibo, were grafted in among them, and with them partakers of the fruit and fatness of the olive tree. Sino ba itong mga ito? Itong mga wild olive tree. Ang konteksto dito ay ang pangyayari, no? Remember, ang konteksto dito ay pangyayaring naganap sa bansang Israel. Yung ating focus o ang ating konteksto, ito yung nang mangyari sa bansang Israel. Sa kabuuang bilang ng Israel, as I said before, no? As a branches, no? Sa kabuuang bilang ng Israel as a branches, ay naputol, no? Naputol yung iba, no? Ang tinatawag na olibong ligaw ay bahagi pa rin ng puno ng olibo. Yung puno ng olibo, which is Israel, yung wild olive tree, bahagi pa rin ng Israel. Ngayon, sa Matthew chapter 21, verse 41, ang ating pag-aaral ngayon is yung tinatawag nilang comparing scripture to scripture, no? Kung ano ba yung meaning ng mga term, no? So, tingnan natin yung Matthew 21, verse 41. They say unto him, he will miserably destroy those wicked men, no? And will let out his vineyard unto other husbandmen. Di ba? Sa parabola, mayroon siyang husbandman na pinaayos yung kanyang vineyard. Di ba? Mayroong mga husbandmen. Pero dito, nung sila ay mahulog ang bansang Israel, I will let out his vineyard. Ibibigay ko ng aking vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. So yung ito ibibigay niya sa mga other husbandmen which bringeth fruits in their seasons, no? Ito yung mga nagdadalang bunga, no? Ito yung mga followers ni Jesus Christ that time na sabi niya, ang pinangakuha niya yung sa Luke chapter 12 verse 32, yung binanggit kong ang aking binanggit na talata kanina, ibibigay niya sa mga sa kanyang mga little pack. Ito yung mga tinatawag nilang nagdadalang bunga, no? So Romans chapter 11 verse 17, and if some of the branches be broken off.
and thou being a wild olive tree, wert graft in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. So, both of these verses were happened in Acts chapter 7. Tandaan nito, itong verse 17 na to and verse 41 ng Matthew chapter 21 was happened, no? At in Acts chapter 7. So, ang pangyayaring yun, kung isa-summarize mo, ito ay wala ang Israel, ay wala yung mga Gentiles people here in Romans 9, 10, and 11. Kwento ni Pablo, sinulat ni Pablo regarding what happened to Israel at during the fall, no? Nung sila ay nahulog. Now let us see, no? Tingnan natin ngayon, ano? Konting oras na lang. Now let us see who are the wild grapes in Israel. Sino ba yung wild grapes? Malimit. Dito, itanong nyo yung mga kapatid natin kung sino yung tanongin niyo sino ba yung mga wild grapes, no? So, in Israel, in the days of Jesus Christ, no? Kung minsan sasabihin tayo, we were may grab tamo nga na yun itamong Gentiles. No, that time Gentiles people, wala pa yung program sa kanila, no? Wala pa yung program ng Diyos para sa mga Gentiles people. But there is a promise to Israel, I will bless them that bless thee, and all the families of the earth shall be blessed. Dahil sa Israel, dahil kay Abraham. Yun lang ang promise. Ang pangako ng Diyos, magpagpapalain yung ibang bansa, ang lahat ng pamilya, through Abraham, no? Through Israel, no? Verse 41, the other husbandman who takes the place of Israel, there is no Gentiles here. Walang Gentile. Sa verse 41 ng Matthew chapter 21. The other husbandmen, yung other husbandmen. Yung other husbandmen, ito yung mga taong ibibigay ng Diyos sa mga other husbandmen na nagbubunga, no? Alam naman ninyo ang bansang Israel, it's a kingdom program na kinakailangan mayroon silang bunga. Kaya nga sabi niya, yung hindi nagdadalang bunga, those branches that bear not fruit, they will cut off. Puputulin, ano? Puputulin nila at susunugin. Matakin mo, gagawin mo sarili mo, you are part of that branch. Hindi naman ganun yata yung, hindi, wala mo paano mo titignan yun. Hindi mo, kahit saan ka bubukas ng talata sa Biblia, hindi mo siya tawag ito, hindi mo siya mapapagtibay yung kinatatayon. If you are an Israel during that time, para sa iyo yun, no? But God talking today to the Jews and the Gentiles, there is no difference, no? God is not respecter of men nowadays, no? Both Jews and Gentiles, wala nang special, wala nang holy nation, no? There is no peculiar people nowadays, no? Tayo ngayon ang tingin, pare-pares na lang tayo sa harapan ng Diyos, ano? So, nawala yung So, now, why are those that are grafted in called the wild olive tree? Ito yung ating titignan ngayon, ano? Bakit tinawag na wild olive tree, ano? Bakit tinawag na wild olive tree yung mga dinugtong, ano, sa olive tree, ano? The other husbandmen and the wild olive tree are the same. Tandaan niyo to, parehas lang to. Kung hindi niyo na-get, I encourage you to view again, no, this topic, no. The other husbandmen and the wild olive tree are the same. Now, if the Gentiles are not the other husbandmen, tandaan niyo to, no? Kung yung mga Gentile, hindi yung mga other husbandmen. And the olive tree, no, which is part of Israel, how can that be Gentiles? Paano ba magiging Gentiles ang mga yon? Ngayon, para maintindihan natin ang dalawang grupo na ito, no, kailangan nating implement, no, kailangan nating gamitin dalawang batas, no, of the biblical interpretation, no, dalawang batas, no, upang makarating sa isang biblical
conclusion, no? Kailangan nating tingnan, ano? Para makita kung ano ang ibig sabihin nito, by applying two laws, itong tinatawag nating law na first mention. Yung iba hindi na naniniwala dito, kapatid. Pero itong first mention na ito, the law of at saka yung remote context, no? Yung first mention, kung kailan ba unang binanggit ang salita sa iyong banal na kasulatan, sinasabi niya yung kahulugan noon, no? Pero kung hindi man niya sinasabi, we will apply the law of remote context. Titingnan natin sa ibang context, no, sa ibang chapters and verse, no. Ito yung tinatawag nating comparing scripture to scripture, no. So, sa unang pagkakataon na makita natin ang salitang wild, titingnan natin yung wild, no. Di ba ang ating tinitingnan dito? Yung sino ba yung mga wild, no? Wild olive tree, no? So, sa unang pagkakataon na makita natin ang salitang wild in KJV, in your o tingnan din niyo yung mga Bible niyo, no? Ipinapakita ang klase ng pag-uugali, no, ng isang tao. At makikita kay Ismael. The first time na you will see the word wild is in Genesis chapter 16:11 to 12, referring to the character of Ismael, no? 11, basahin ko sa inyo. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with a child and shall bear a son and shall call his name Ismael. Si Ismael, because the Lord had heard thy affliction. Verse 12, and he will be a wild man. He will become a wild man, no? His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Si Ismael ay naging ligaw na tao, rebelde, no? Self-will. Even until this day, no? Yung kanyang mga lahi, his descendants, Ismael ito, no? Are wild. Yung mga Arab country na yan, no? Descendant of Ismael ang mga yan, no? Si Esau, yung mga yan, no? So ngayon, naiintindihan natin the wild olive tree ay uri ng mga tao na may ganitong pag-uugali. The wild olive tree. Katulad ni Ismael, no? No? Dahil ang ligaw na puno ng olibo ay idinugtong, no? Wild sila, pero idinugtong muli, no? So ito ay katulad ng other husbandman sa Matthew chapter 21, yung mga other husbandman, no? Ating kilalanin itong other husbandman by using the law of remote context. Yung remote context naman sa malayong ano, no? So, since the other husbandman, yung other husbandman and the wild olive tree, di ba, merong, sa parabola, ibinigay niya yung vineyard, pinamahala niya, no? Sa mga husbandmen, no? Pero hindi sila naging tapat, ano? Hindi sila namunga, no? So, tinanggal sa kanila, no? Ibinigay sa other husbandmen. Yun namang the wild olive tree, titignan nyo ito, parehas lang ito. Umaasa tayo sa kanilang pag-uugali, no? Yung titignan, iweweigh nyo, no? Titignan natin yung pag-uugali nila kasi tinitignan natin yung meaning, ano? By the way, ang salita ng Diyos, your KJV, mayroon siyang built-in dictionary. Kung anong sinasabi rito, ganun din ang sinasabi niya doon, no? So, hindi magbabago yon. Paano sila naging wild? Tanong na lang natin, paano sila naging wild? In Matthew chapter 21, there is another parable, no? That Christ gives us the answer in the parable of the two sons. Ito yung parabola ng dalawang dalawang anak, no? But think ye, verse 28. Matthew 21, verses 28 to 30. Basahin ko ng mabilis. But what think ye? A certain man had two sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. 29. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Verse 30. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not.
no? Mayroong difference, no? Yung isa gusto niya, ayaw niya pero nagbago isip at pumunta. Yung isa naman tumango siya sa tatay niya, pero hindi naman tumalima. Sa talingaga ng dalawang anak na ito ay inilalarawan, no? Mayroong inilalarawan, no? Ang dalawang grupong taong ito sa Israel until this present time, no? Ay nagpapakilala kung anong klase sila sa buong kasaysayan ng bansa Israel, no? Sabi ng una, ayaw niya sumunod pero nagsisi at tumalima sa utos ng kanyang ama, no? Ang pangalawa naman na sumagot siya, pupunta pupunta siya, no? Bala mo tangong basti, no? Banggal Migawani, no? Pero hindi siya nagpunta, no? Hindi siya nagpunta. Makikita natin sa pangalawa ay mayroon lamang siyang salita, no? Para formality, yung katulad ng religion, no? Tradition, no? Just to show, no? Mayroon silang pinagkakabahalaan tungkol sa Diyos, ano? Ito ang kanyang pagkakilanlan, no? Ngayon, sino itong kumakatawan sa una? Sino yung kumakatawan? Ito ay ang kumakatawan sa the husbandman. Kumakatawan ito sa other husbandman, no? Kung kanino ibinigay yung kingdom, no? Kung kanino ibinigay yung bansa, no? To other husbandman, no? At sa ligaw na puno ng olibo, no? Kumakatawan ito, yung pangalawa, no? How do we know that? Paano natin malalaman to? Verse 31. Whether of them twain did the will of his father. Yung dalawang anak, sinong gumawa sa kalooban ng Diyos o kanyang ama? They say unto him, the first. Of course, the first. Jesus saith unto them, verily I say unto you, that the publicans, ito, take note, no? Tingnan nyo ito. The publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Diba? Sino ba yung mga publicans? Sino ba yung mga harlots? They are part of Israel, no? They are part of Israel. But you think they are kind? No, they are wild. The publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Sabi niya, no? The publicans and the harlots go into the kingdom of God. Pwede ba nating ibilang ang mga patutot? Yung mga patutot, yung harlot, o yung mga publikano, lasenggero at mga rebelde ay nasa bahagi ng mga ligaw. Ligaw or wild? Pwede ba nating iangkop doon? Pwede ba nating ihanay doon? Sila ba ay ligaw? Sila ba ay bahagi ng Israel? Yes. Sila ba ay bahagi ng ligaw na puno ng olibo? Yes, they were wild olive trees. Iyon ang tinatawag nilang wild olive trees, no? Wild sila. So, pero ano yung nangyari? Ang mga taong ito ay papasok sa kaharian na dapat sana ito ay para sa bansang kanyang pinangakuhan, no? Ang kingdom is for Israel, no? Sa bansang Israel. Yung solidong Israel, no? Pero hindi siya tinanggap. So ito yung mga kumilala, no? Sila yung other husbandmen and wild olive tree, no? The harlots and publicans ang papasok sa kaharian dahil sila ang mga nagsitanggap at nagsisi, no? Sila yon. Sila ay bahagi ng olive tree before, but they became wild. Sila ay naging wild. They were like Ismael, no? They were wild. Ang ipinangako ng Diyos sa Israel ay nawala pagkatapos na ito ay mahulog. Remember that. 9, 10, and 11, kwento para sa bansang Israel at hindi para sa mga Gentiles. Kung nabanggit man ng Gentiles dun sa Romans chapter 11 verse 13, hindi pa yon sa panahon na yon. Iba pa yung plano, no? Nandun man yung mga presence nung mga Gentiles people. Pero yung plano ng Diyos para sa kanila, that time na binabanggit niya yung nangyari sa bansang Israel, wala pa yung Israel. Kaya maaaring nabanggit ni Apostol Pablo, I speak to you Gentiles. I speak to you Gentiles. But yung program na pangyayari na yun, wala pa sa Israel, no? During na yung 9, 10, and 11, no? So sa ating panahon, hindi natin pwedeng gamitin bilang hentil, no? Ito yung bigyan nyo ng pansin, no? So sa ating panahon, hindi natin pwedeng gamitin bilang hentil
ang mga talatang ito, no? Or these 3 chapters sa sulat ni Apostol Pablo. Bilang isang nag-aaral sa salita ng Diyos, ay kailangan lang ang isang bukas na kaisipan. As I said before, a while ago. So, kailangan lang natin yung buksan ng ating kaisipan. Kung ito yun, ano, sa akin. Ito yung aking nakikita. Pero sa iyo, kapatid, pwede niyong i-search, aralin, no? Pero kailanman na hindi ko pwedeng igiit yung bagay na ito, no? So sa pag-aaral natin, kung gusto niyo akong makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, let us open our mind, no? Maging open-minded tayo. So marami tayong mga bagay na matututunan at sa biyaya ng Panginoon. Alam ko na maraming bagay na I assure na magkakaroon tayo ng open mind. Sa ating kaligtasan, after we believe in the gospel, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, minsan lamang mangyayari sa buhay ng isang tao ito, no? Minsan lamang mangyayari. Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus, kumpleto na, no? Kaya nga tayo ay kumpleto kay Kristo sa Colossians chapter 2 verse 10 na aking nabanggit kanina. Kung iniisip mo na ikaw ay bilang hentil at pilit na inilalagay mo ang iyong sarili bilang isang wild olive tree, no? Or yung sanga na nabali or the branches in John chapter 15, magiging komplikado, no? Ang iyong pinangahawakang eternal security. At ang kasiguruhan ng kaligtasan ito ay hindi kayang suportahan ng iyong Biblia dahil hindi ka makakakita ng suporta ng iyong banal na kasulatan. Yung gawa, hindi yun ang dealing ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kung pinipilit mo ng gawa, hindi tayo papasa sa Diyos. Never. Marami tayong tutunghayan, no? Marami akong mai-share sa inyo na sana masundan pa ninyo itong mga susunod na ating pag-aaral. Anyway, magko-close ako sa prayer at pasalamatan natin ng Diyos. Inaanyayahan ko kayo, kapatid, na tingnan ninyo yung mga 9 topics na aking isinyer sa YouTube, no? So, ito-close ko sa panalangin. So, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay inyong ginabayan, inyong lingkod. Marami pong salamat sa mga kapatid na naging kabahagi ko sa pag-aaral ng iyong mga salita. Alam ko na itong mga salitang ito na aking ibinahagi, na marami sa kanila marahil na first time na kanilang narinig. At I pray, O God, na nawa ay maging bukas ang aming mga kaisipan at matuto kaming maghanap, no? At matuto kami na tumingin sa iyong mga salita at hindi yung salita ng tao. Lahat kami ay mayroong point of view, pero ang kahalagahan po ng aming pag-aaral ay upang kami ay lumago. Sabi mo sa iyong mga salita, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po ang nais mo at kami ay matuto, mag-aral, at upang kami ay maging approved sa iyong harapan, the time na kami ay makikita ka namin. No? At maraming pong salamat at muli pagpalain mo po itong aming plano na pag-aaral na ito at maging makita pa ng ibang tao at makilala kanila sa kanilang buhay at marinig nila yung ebanghelyo ng iyong ikaw ay namatay, inilibing, subalit ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Marami pong salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, kapatid. At bago kayo mag-out, babanggitin ko maraming salamat, Francis Anthony, at sino to? Si Carson Bien. Thank you, Brad. And then si Belsembulan, sis. At ganun din si Bern. Bro, kumusta ka? From Canada, no? Amerika o Canada? Ne. Anyway, kaibigan kong matalik.
Si Nicolene, ito to, Bakani, thank you so much at sa mga kapatid na hindi ko pa nakita rito, no. Anyway, thank you sa inyong lahat. I hope and pray na tingnan ninyo yung aking mga previous na so iniyayahan ko kayo, no. Maganda itong mga topic natin. Bye for now and God bless sa lahat.